Ang huling tawag na ginawa niya sa numerong iyon ay isang dekada na ang nakalipas. Dekada ng pananahimik. Dekada ng paglimot. Pero ngayon, hawak-hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagliliwanag, at ang bawat segundo ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Ang pangalan ni Miguel ay kumikislap sa screen. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya, hindi dahil sa lungkot, kundi sa takot. Paano niya umpisahan? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, paano niya sasabihin sa kanya na kailangan niya ng tulong? Napalingon si Marga sa gilid ng kama kung saan mahimbing na natutulog si Rafael. Ang maliliit nitong kamay ay nakakuyom at ang bawat paghinga nito ay mahina. Sa loob-loob niya, bumalik ang tanong ng doktor. Hindi na po kaya ng gamot, Aling Marga. Kailangan po ni Rafael ng operasyon. Kung hindi, kung hindi na iyon ay tumatak sa isipan niya, nagiging bangungot. Isang bangungot na maihalagang ₱250,000. ₱250,000, isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho siya ng doble. Bumalik sa isip niya ang huling sinabi ni Miguel noong huling beses silang magkita. Kung kailangan mo ng tulong, Marga, huwag kang mag-atubili. Handa akong tulungan ka. Noon, naisip niya na ang mga salitang iyon ay hindi totoo, na iyon ay isa lamang pangako na ginawa sa isang taong hindi mahalaga. Ngunit ngayon, ito na lang ang tanging pag-asa niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi na dapat siya mag-isip ng ganyan. Kinuha niya ang cellphone at dahan-dahang pinindot ang dial button. Isang matagal na pagring ang narinig niya, nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Hello? Isang malalim at pamilyar na boses ang sumagot. Ang boses na iyon, matapos ang 10 taon, ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Naramdaman niya ang init ng mga mata niya. Ang lalamunan niya ay parang may nakabara. Marga? Ikaw ba yan? Tanong ng boses na maihalong pagtataka. Hindi siya makapagsalita. Ang mga luha ay naguunahan sa pagtulo sa kanyang pisngi. Naroon pa rin ang takot, ngunit sinasamahan na ito ng pag-asa. Marga, are you okay? Sa wakas, nakahanap siya ng lakas ng loob. Miguel, bulong niya. Kailangan ko ng tulong mo. Isang saglit na katahimikan ang sumunod. Naramdaman ni Marga na ang mga salitang iyon ay nagpapakita ng kanyang kahinaan, ng kanyang kabiguan bilang isang ina. Pero para kay Rafael, kakalimutan niya ang lahat ng iyon. Nasaan ka, Marga? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay maseryoso na ngayon. Magkita tayo. Nang marinig niya ang boses na iyon, pakiramdam ni Miguel ay bumalik siya sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong marinig. Ang boses na iyon na minsan ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng matinding pag-aalala. Kailangan ko ng tulong mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip niya. Si Marga, ang babaeng umalis sa kanya nang walang pasabi, ngayon ay humihingi ng tulong. Ano ba ang nangyari sa kanya? Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Okay, Marga. Sabihin mo lang kung nasaan ka. Pupuntahan kita. Ibinaba ni Miguel ang telepono, at ang tahimik na opisina niya ay biglang naging maingay sa mga tanong sa kanyang isip. Bakit? Bakit ngayon pa? Matapos ang lahat ng ginawa niya para kalimutan siya. Hindi niya inakala na darating pa ang araw na muli silang magkikita. Mabilis niyang tinapos ang lahat ng trabaho niya at pumunta sa isang coffee shop malapit sa ospital na sinabi ni Marga. Nang makita niya si Marga, parang tumigil ang mundo ni Miguel. Nakaupo si Marga sa isang sulok, nakayuko, at ang mga kamay ay magkasalikop. Ang balat niya ay hindi na singputi ng dati, at ang mga mata niya ay may bakas ng pagod at lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang maganda. Lumapit si Miguel at umupo sa harap niya. Naramdaman ni Marga ang presensya niya at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang mga mata nila ay nagtagpo at sa isang iglap, bumalik sa kanilang isipan ang lahat ng masasayang alaala. Marga G. Bulong ni Miguel. Miguel T. Sagot ni Marga, ang boses niya ay nanginginig. Ang katahimikan ay bumalot sa kanilang dalawa. Nais ni Miguel na yakapin siya, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ano ang nangyari, Marga? Tanong niya, na maihalong pag-aalala. Sinimulan ni Marga ang kanyang kwento, si Rafi ang bunso ko, may sakit siya sa puso.
Kailangan niyang maoperahan. Pero ang mahal. Hindi na kailangan pang magsalita si Marga. Nakita ni Miguel ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Agad niyang kinuha ang tsikwera niya at sumulat ng isang tseke na maihalagang ₱250,000. Inabot niya ito kay Marga. Heto, gamitin mo ito para sa operasyon. Huwag kang mag-alala sa halaga. Ngunit sa halip na kunin ang tseke, nanlaki ang mga mata ni Marga. Hindi ko matatanggap ito, Miguel. Hindi ako pumunta rito para humingi ng pera. Kung pwede lang, bigyan mo ako ng trabaho. Kahit ano. Nagulat si Miguel. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit tinatanggihan ni Marga ang tulong niya. Marga, ano ba ang sinasabi mo? Kailangan mo ng pera para sa anak mo. Huwag kang maging matigas ang ulo. Hindi ako humihingi ng limos, matigas na sabi ni Marga. Gusto kong paghirapan ang bawat sentimo para sa anak ko. Tumayo si Marga, kinuha ang bag niya at tumalikod. Salamat sa oras mo, Miguel. Pero hindi ko matatanggap ang tulong mo. Tinitigan ni Miguel ang papalayo na anyo ni Marga. Ang tseke ay nasa ibabaw ng mesa. Ang kanyang puso ay parang pinupunit. Bakit? Bakit niya tinanggihan ang tulong? Sino ang ama ng mga bata? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa coffee shop. Nakatingin si Miguel sa tseke at isang malaking tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya sa loob ng 10 taon na wala siya sa buhay niya? Nasa loob si Marga ng isang malaking opisina. Ang sahig ay kumikinang, ang mga pader ay puting-puti at ang bawat sulok ay nagpapakita ng yaman. Ito ang mundong iniwan niya 10 taon na ang nakalipas. Ang mundong ito ay kay Miguel. Pagkatapos ng ilang araw na pagdalo sa mga panayam, at sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Marga na maghanap ng trabaho, ang tanging trabahong nahanap niya ay ang maging i-janitor sa kumpanya ni Miguel. Simula bukas, mag-uumpisa ka na, sabi ng EC manager. Tatanggapin mo ba? Walang pag-aalinlangan na sagot ni Marga, opo, ma'am. Salamat po. Doon nagsimula ang bagong buhay ni Marga. Araw-araw, nililinis niya ang mga sahig, ang mga bintana, at ang mga upuan. Ang pinakamahirap na parte ng trabaho niya ay ang paglilinis sa opisina ni Miguel. Sa tuwing pumapasok siya sa opisina ni Miguel, bumabalik ang mga alaala. Ang mga alaala ng pag-ibig at pagsinta. Isang araw, habang naglilinis siya ng mga bintana, nakita niya si Miguel na nakaupo sa kanyang upuan, nagbabasa ng mga papeles. Lumapit si Miguel sa kanya at inabot ang isang box. Marga, kumain ka na, sabi ni Miguel. Hindi pa ako kumain, sabay na tayo. Nahiya si Marga, tumingin siya sa paligid. May mga empleyado na nakatingin sa kanila. Sir, okay lang po ako. Kakain na lang po ako mamaya. Hindi. Sabay na tayo, matigas na sabi ni Miguel. Naramdaman ni Marga ang pagkainggit sa mga mata ng mga empleyado na nakatingin sa kanya. Pilit niyang humiti at sinabi, salamat, sir. Pero hindi po talaga. Umalis si Marga, naiwan si Miguel na nagtataka. Bakit ba ganito si Marga? Bakit niya tinatanggihan ang tulong ko? Kinagabihan, habang nasa bahay si Marga, biglang dumating si Marco. Marga, saan ka ba galing? Narinig ko na nagtatrabaho ka sa kumpanya ni Miguel. Ano ba ang ginagawa mo? Galit na sabi ni Marco. Wala kang pakialam, Marco, galit na sabi ni Marga. Gusto ko lang na kumita ng pera para sa mga anak natin. Mga anak natin? Paano si Rafe? Alam mo bang naghahanap ako ng paraan para matulungan siya, sabi ni Marco, na maihalong kasinungalingan. Nagulat si Marga. Anong sinasabi mo? Wala, sabi ni Marco. Ang mahalaga, nagtatrabaho ka sa kumpanya ni Miguel. Kaya dapat mag-ingat ka. Tandaan mo, may mga mata na nakatingin sa inyo. Pagkatapos noon, umalis si Marco. Iniwan niya si Marga na nag-aalala. Sino ang mga matang nakatingin sa kanila? Hindi niya alam na sa labas ng bahay nila, mayroong isang lalaki na kumukuha ng litrato sa kanila. Ang lalaking iyon ay si Marco. Mabuti na lang at mayroon akong nakuhang ebidensya, bulong ni Marco sa sarili. Tingnan natin, Miguel. Sino ngayon ang mananalo?
Ang bawat segundo sa loob ng opisina ni Miguel ay parang isang kawalan. Kahit na napapaligiran siya ng mga mahahalagang papeles at nakakasilaw na tanawin ng Makati, ang isip niya ay nasa barangay Masikap, kasama si Marga. Bakit niya tinanggihan ang tulong? Bakit niya pinili ang paglilinis kaysa sa isang madaling solusyon? Isang tunog mula sa kanyang telepono ang pumukaw sa kanya. Isang notification mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, nanigas siya sa kanyang kinaupuan. Isang serye ng mga litrato ang lumabas sa screen. Una, si Marga na nasa tabi niya habang naglilinis. Pangalawa, si Marga na kasama ang mga anak at sa huli, isang close-up na larawan ni Rafay. Kasama ng mga larawan, isang text message ang bumungad. Kalahating ₱1,000,000 para sa bata o ipapakalat ko ang sikreto. Alam ko na hindi lang siya ang anak mo. Napuno ng galit ang dibdib ni Miguel. Kilalang-kilala niya ang mga salitang ito. Hindi ito ang unang beses na nakaranas siya ng blackmail. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa kanya sa nakaraang 10 taon noong pinahirapan siya ng pamilya ni Marco. Ang kanyang unang hinala ay si Marco. Sino pa ba ang may ganitong kadalasan na pagkamuhi sa kanya? Ang lalaking iyon na laging nasa likod niya, ang lalaking kumuha kay Marga sa kanya. Sino ang may alam sa mga anak ni Marga? Tanong niya sa sarili. Tanging si Marco lang. Imposibleng may ibang nakakaalam. Agad na kinuha ni Miguel ang telepono at tumawag sa kanyang personal na taga-imbestiga. Gusto ko na malaman mo ang lahat tungkol sa pamilya Reyes. Bawat detalye. Habang naghihintay ng resulta, sinubukan ni Miguel na puntahan si Marga. Ngunit nang makarating siya sa bahay ni Marga, nakita niya si Marco na nakatayo sa harap ng pinto, nakangiti. Ang ngiti na iyon ay hindi tapat. Nagpatago si Miguel. Marco, sabi ni Marga, ang boses niya ay mahina. Bakit ka narito? Marga, nag-aalala ako sa'yo, sabi ni Marco, na parang isang maamong tupa. Narinig ko na bumalik si Miguel. Kailangan mo bang magtrabaho? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Marco, umalis ka na. May trabaho ako at kaya ko na ito. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Miguel na hindi na siya ang dating Marga. Ngunit, hindi niya maintindihan kung bakit may ganitong pagtitiwala si Marga kay Marco. Nang umalis si Marco, lumabas si Miguel sa kanyang pinagtataguan at lumapit kay Marga. Marga, kailangan mo akong pakinggan. May natanggap akong text message mula sa isang hindi kilalang tao. Tungkol sa mga anak mo. Ano ba ang sinasabi mo, Miguel? May nagpadala sa akin ng mga litrato mo at ng mga anak mo. At may nagpadala rin sa akin ng blackmail. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Ano sino? Hindi ko alam. Pero may hinala ako. At kailangan mong mag-ingat. Iniwan ni Miguel si Marga na nag-aalala at bumalik siya sa kanyang kotse. Miguel, sino ang may gawa nito? Tanong niya sa sarili. Hindi ako papayag na saktan ang pamilya ko. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam si Miguel ng isang matinding galit. Ang galit na ito ay hindi para kay Marga, kundi para sa taong naging dahilan kung bakit siya nagdusa. Nasa bahay na si Marga, ngunit ang isip niya ay nasa mga salitang sinabi ni Miguel. Blackmail. Mga litrato. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Sino ang may gawa nito? At bakit? Napatingin siya sa kanyang mga anak. Naglalaro sila sa sala, maliban kay Rafay na nakaupo sa isang tabi, tahimik na naglalaro ng kanyang mga laruan. Ang pag-aalala ni Marga ay bumalik. Maaari bang si Marco ang gumawa nito? Tanong niya sa sarili. Impossible. Hindi niya magagawa iyon sa mga anak niya. Habang nagluluto si Marga, biglang dumating si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay na hindi maintindihan ni Marga. Marga, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco. Tungkol kay Rafay. Naramdaman ni Marga ang biglang paglalamig ng kanyang katawan. Ano ang nangyayari, Marco? Si Rafay hindi ko siya anak, matigas na sabi ni Marco. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa dibdib ni Marga. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko anak si Rafay. Alam ko kung sino ang ama niya, sabi ni Marco. At hindi ako ang nagsasabi ng sikretong ito sa'yo. Ang sinasabi ko ay si Miguel. Siya ang ama ni Rafay.
Hindi makapaniwala si Marga. Nagsinungaling si Marco sa kanya sa loob ng 5 taon. Nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa ama ni Rafael. Bakit mo ginawa ito, Marco? Bulong ni Marga, ang mga luha ay nag-uunahan sa pagtulo. Bakit mo ako niloko? Hindi mo naiintindihan, Marga, sabi ni Marco. Gusto ko lang na protektahan ka. Ayaw kong masaktan ka. Ayaw kong bumalik ka sa kanya. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo, galit na sabi ni Marga. Lumabas ka na sa bahay ko. Ayaw ko nang makita ka. Umalis si Marco, iniwan niya si Marga na umiiyak sa sala. Ang mga anak niya ay lumapit sa kanya, nagtatanong kung bakit siya umiiyak. Hindi wala ito, mga anak ko, sabi ni Marga, pinipilit ng umiti. Ngunit ang mga salitang sinabi ni Marco ay tumatak sa isipan niya. Si Miguel ang ama ni Rafael. Ang buong mundo niya ay gumuho. Niyakap ni Marga si Rafael, at ang bawat hikbi niya ay nagpapakita ng sakit na nararamdaman niya. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay, ngayon ay naging isang estranghero. Nagtataka si Miguel sa lahat ng nangyayari. Ang mga salita ni Marga, ang mga lihim ni Marco, at ang mga blackmail na natanggap niya. Ang lahat ay nakakalito. Ngunit ang isang bagay na alam niya ay ang kanyang pag-aalala para kay Marga. Kaya naman, nagpunta siya sa bahay ni Marga, ngunit bago siya makalapit, narinig niya ang boses ni Marco na nagsasalita. Hindi ko siya anak. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama kay Miguel. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Marco. Anak? Kaninong anak? Narinig niya ang boses ni Marga na sumisigaw, bakit mo ginawa ito, Marco? Sa loob ng ilang minuto, narinig niya ang mga yapak ni Marco na papalayo. Napagpasyahan ni Miguel na pumasok. Nakita niya si Marga na nakaupo sa sahig, umiiyak, at ang mga anak niya ay nakayakap sa kanya. Nang makita siya ni Marga, nanlaki ang mga mata nito. Miguel, ano ang ginagawa mo dito? Narinig ko ang lahat, Marga, mahinang sabi ni Miguel. Ano ang nangyari? Umiling si Marga. Hindi mo dapat narinig ang lahat. Umalis ka na, Miguel. Ngunit hindi umalis si Miguel. Lumapit siya kay Rafi at tinitigan ang kanyang mukha. Ang mga mata ni Rafi ay parang mga mata niya. Ang ilong niya ay parang ilong niya. Napagtanto niya na si Rafi ay hindi anak ni Marco. Si Rafi ay anak niya. Ang puso ni Miguel ay kumabog ng malakas. Pagsisisi, sakit at galit. Ang lahat ng damdamin na ito ay bumalik sa kanya. Rafi, bulong ni Miguel. Niyakap niya si Rafi, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding pagmamahal na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon. Tumayo siya at tiningnan si Marga. Bakit, Marga? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam kung sino ang ama, umiiyak na sabi ni Marga. Inakala ko na si Marco ang ama. Sa loob ng 5 taon, inakala ko na siya ang ama. Naramdaman ni Miguel ang sakit na nararamdaman ni Marga. Niyakap niya si Marga at sinabi, sige na, Marga. Tapos na ang lahat. Narito ako para sa iyo at sa mga anak mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marga na ligtas siya. Ligtas siya sa mga kasinungalingan at kasamaan. Ligtas siya sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Nasa silid pa rin sila ni Rafi. Tahimik na nakaupo si Marga sa tabi ng kama, habang si Miguel ay nakaupo sa tapat niya. Ang hangin ay mabigat, ngunit hindi na dahil sa sakit, kundi sa pag-asa. Marga, simulan ni Miguel. Noong araw na umalis ako, hindi ko alam na mayroon kang problema. May balak akong magpakasal sa iyo, ngunit ang pamilya ni Marco ang naging dahilan kung bakit ako umalis. Nagpadala sila sa akin ng mga blackmail. Sabi nila, kung hindi ako aalis, sasaktan nila ang mga mahal ko sa buhay. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Bakit? Ano ang ginawa mo? Wala. Ginamit lang nila ako para makakuha ng pera sa pamilya ko. Gusto nila na maging bahagi sila ng kumpanya namin. Ang bawat salita ni Miguel ay parang isang kidlat na tumatama sa isipan ni Marga. Ang lahat ng mga pananakit na nararamdaman niya ay nagbabago. Ang sakit ay naging pagsisisi. Naniwala ako sa kanya, Miguel, umiiyak na sabi ni Marga. Sinabi niya na may pamilya ka na at ginamit mo lang ako. Naniwala ako sa kanya. Marga, hindi totoo yon.
Wala akong ibang pamilya. Ikaw lang. Sorry, Miguel, bulong ni Marga, ang mga luha ay nag-uunahan sa pagtulo sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo. Dahil sa akin, nawala ka sa buhay ko. Sorry. Lumapit si Miguel kay Marga at niyakap siya. Hindi, Marga. Hindi mo kasalanan. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat iniwan ka. Ang kanilang mga luha ay naghalo. Sa wakas, ang lahat ng sakit ay nawala. Ang kanilang pagmamahal ay nagbalik at ang kanilang mga puso ay muli na namang nagkaisa. Ngayon, magkasama na tayo, sabi ni Miguel. Hindi na kita iiwan. Tumango si Marga, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Biglang, isang nurse ang pumasok sa silid. Excuse me po. May naghahanap po sa inyo. Sino po? Tanong ni Miguel. Si Marco po. Sabi niya po, kailangan niyang kausapin kayo. At gusto niyang kunin si Rafael. Ang pagbalik ni Marga sa buhay ni Miguel ay parang isang panaginip na sa wakas ay naging totoo. Ngunit ang panaginip na ito ay biglang nagiging bangungot nang marinig niya ang pangalan ni Marco. Ang puso ni Miguel ay kumabog ng malakas. Kilalang-kilala niya ang laro ni Marco. Ang laro na ito ay puno ng kasamaan at kasinungalingan. Mabilis siyang tumayo, ang mukha ay puno ng galit. Maghintay ka dito, Marga. Hindi ako papayag na saktan niya ang pamilya ko. Miguel, hindi. Hayaan mo na lang siya. Hindi na tayo dapat makipag-away sa kanya, sabi ni Marga, ang boses ay nanginginig. Ngunit hindi nakinig si Miguel. Lumabas siya sa silid, ang mga hakbang ay matigas. Nakita niya si Marco na nakatayo sa harap ng pinto. Ang mukha ni Marco ay puno ng pagtawa. Miguel, ang bilis mo naman, sabi ni Marco. Nandito na ang tunay na ama ni Rafael. Tumigil ka na, Marco, sabi ni Miguel. Huwag mong idamay si Marga at ang mga anak ko. Hindi. Bakit hindi? Alam mo, Miguel, ako ang mas mahirap sa inyo. Hindi ka naapektuhan sa mga blackmail ko. Pero si Marga, napakadali niyang makuha. Kahit na alam niya na may pamilya ka, ginusto ka pa rin niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa isipan ni Miguel. Ano ang sinasabi niya? Nagsinungaling si Marga sa akin. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng galit. Alam mo, Miguel, si Marga ang nagplano ng lahat. Nagpunta siya sa iyo para humingi ng pera. Nag-assume siya na ikaw ang ama ni Rafael. Hindi makapaniwala si Miguel. Ang mga salita ni Marco ay parang isang lason na kumalat sa kanyang utak. Hindi totoo yan. Si Marga G. Si Marga ay isang babaeng ginamit ka lang para sa kanyang mga anak. At ngayon na alam niya na wala kang balak na pakasalan siya, bumalik siya sa akin. Hindi ba, Marga? Napalingon si Miguel sa likod niya, at nakita niya si Marga na nakatayo sa likod niya. Ang mga mata ni Marga ay puno ng luha. Hindi, Miguel, umiiyak na sabi ni Marga. Hindi totoo ang sinasabi niya. Marga, sabihin mo sa akin, sabi ni Miguel. Nagplano ka ba ng lahat? Umiling si Marga, hindi, Miguel. Hindi ako ganyan. Kahit na ang anak mo, sinasabi mo na sa akin, ako ang ama niya, sabi ni Marco. At ngayon, hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa kanya ang katotohanan. Marco, tumigil ka na, sabi ni Marga. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagdududa ay kumalat na sa isipan ni Miguel. Ang mga salita ni Marco ay tumatak na sa kanya. Ang lahat ng mga masamang bagay na ginawa niya sa kanya ay bumalik sa kanya. Umalis si Miguel, iniwan niya si Marga na umiiyak. Huwag kang maniwala sa kanya, Miguel, sigaw ni Marga. Ngunit hindi na siya narinig ni Miguel. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Marco. Naiwan si Marga na nag-iisa sa gitna ng daan, ang mga salita ni Marco ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagtulo sa kanyang mga pisngi. Ang sakit na nararamdaman niya ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Bakit niya sinabi iyon? Bakit siya naniniwala sa kanya? Tumakbo si Marga pabalik sa silid ni Rafael. Nakita niya ang mga nurse at doktor na nag-aalala dahil sa biglang pagtaas ng lagnat ni Rafael. Ang puso ni Marga ay kumabog ng malakas.
Mrs. Reyes, sabi ng nurse, ang lagnat po ni Rafi ay mataas. Hindi na po namin siya ma-stabilize. Kailangan po niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Sige po, bulong ni Marga. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Kinuha ni Marga ang telepono at tinawagan si Miguel. Miguel, nasaan ka? Tanong ni Marga, ang kanyang boses ay puno ng takot. Si Rafi kailangan na siyang maoperahan. Ngunit sa kabilang linya, walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mga hikbi ni Miguel. Miguel please, bulong ni Marga. Huwag kang maniwala kay Marco. Marga, sabihin mo sa akin, sabi ni Miguel. Nagplano ka ba ng lahat? Hindi. Hindi totoo yon, Miguel. Hindi ako ganyan. Mahal kita. Hindi na ako naniniwala sa iyo, Marga, sabi ni Miguel. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka. Bumagsak ang telepono sa kamay ni Marga. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang tanging pag-asa niya ay nawala. Hindi ito totoo, sabi ni Marga sa sarili. Hindi ako susuko. Umalis si Marga sa silid ni Rafi at naglakad sa gitna ng daan. Nais niyang sumigaw, nais niyang umiyak. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang lumakad, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Pagdating niya sa bahay nila, nakita niya si Marco na nakatayo sa harap ng pinto. Ang mukha ni Marco ay puno ng pagtawa. Marga, sabi ni Marco. Magkasama na ulit tayo. Hindi ba't masaya ka? Marco, bulong ni Marga. Paano mo nagawa ito sa akin? Bakit mo ginawa ito sa akin? Marga, hindi mo naiintindihan. Mahal kita. Gusto ko lang na maging masaya ka sa akin. Hindi sa kanya. Hindi na kaya ni Marga. Tumakbo siya sa loob ng bahay at sinubukang itago ang sarili niya. Marga, buksan mo ang pinto, sigaw ni Marco. Gusto ko lang na maging masaya ka sa akin. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa puso ni Miguel. Ngunit pagkatapos niyang mag-isip ng malalim, napagtanto ni Miguel na mali siya. Mali siya sa pag-aalinlangan kay Marga. Mali siya sa pag-aalinlangan sa pag-ibig niya. Marga, hindi ako maniniwala sa kanya, sabi ni Miguel sa sarili. Mahal kita. Napagpasyahan ni Miguel na bumalik sa opisina at maghanap ng ebidensya. Kung si Marco ang nagpadala ng blackmail sa kanya, mayroon siyang mga ebidensya. Sa loob ng ilang oras, naghanap si Miguel sa kanyang computer. Nakita niya ang mga litrato na ipinadala sa kanya. Sa bawat litrato, mayroong isang maliit na detalye na hindi niya napansin noon. Ang bawat litrato ay mayroong watermark na nakasulat na Marco. Nagulat si Miguel. Ang mga litrato na ito ay hindi galing sa isang hindi kilalang tao. Ang mga litrato na ito ay galing kay Marco. Naramdaman ni Miguel ang pag-aalala para kay Marga. Kung si Marco ang nagpadala ng mga litrato, ibig sabihin, mayroon siyang kakayahan na saktan si Marga. Agad siyang tumawag sa kanyang personal na taga-imbestiga. Gusto ko na malaman mo ang lahat tungkol sa pamilya Ventura. Lahat ng mga ginawa nila sa loob ng 10 taon. Sa loob ng ilang oras, dumating ang mga resulta. Ang pamilya Ventura, sa loob ng 10 taon, ay nag-empleyo ng mga tao para mag-blackmail sa mga taong may kaugnayan sa kanila. Ang pamilya Ventura ay mayroong malaking utang sa mga tao. At ang utang na ito ay galing sa mga kasinungalingan. Nagulat si Miguel. Ang lahat ng mga bagay na sinabi ni Marco sa kanya ay kasinungalingan. Hindi ko nahahayaan na saktan niya si Marga, sabi ni Miguel sa sarili. Nagpasya si Miguel na magtungo sa ospital. Sa oras na ito, hindi na siya nag-aalinlangan. Alam niya na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa pag-ibig niya kay Marga. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Marga na nakaupo sa isang tabi, umiiyak. Marga, sabi ni Miguel. Tapos na ang lahat. Nalaman ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Ano? Si Marco. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang nagpadala ng mga blackmail. Siya ang nagplano ng lahat. Nasa isang malaking silid si Marga, na puno ng mga mamamahayag. Ang mga flash ng mga kamera ay parang mga kidlat na tumatama sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, nakatayo siya, matigas at matapang. Sa tabi niya, nakatayo si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon.
Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ni Miguel. Nandito kami upang linawin ang lahat ng mga balita na kumalat sa loob ng ilang linggo. Ang lahat ng mga balita ay walang katotohanan. Nagsimula si Miguel na magsalita. Sinasabi niya ang lahat ng ginawa ni Marco sa kanya sa loob ng 10 taon. Sinasabi niya ang lahat ng mga blackmail, ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng mga mamamahayag ay nagulat. Ang mga kamera ay kumukuha ng mga litrato. Hindi ko lang siya ginamit, sabi ni Miguel. Pinagbantaan niya ang pamilya ko. Pinagbantaan niya si Marga at ang mga anak ko. Tumayo si Marga, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ako si Marga Reyes. At sinasabi ko na ang lahat ng mga sinabi ni Miguel ay totoo. Si Marco, sa loob ng 5 taon, ay nagsinungaling sa akin. Sinabi niya na ang anak ko ay anak niya. Hindi totoo yan, sigaw ni Marco na pumasok sa silid. Hindi totoo ang sinasabi nila. Sila ang mga sinungaling. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga ebidensya ay nasa kamay na ni Miguel. Ang mga litrato, ang mga text messages, ang lahat ng kasinungalingan ni Marco. Ang mga pulis ay pumasok sa silid at kinulong si Marco. Ang mukha ni Marco ay puno ng galit at sakit. Ngunit sa oras na ito, walang sinuman ang nakikinig sa kanya. Marga G. Bulong ni Miguel. Niyakap ni Marga si Miguel. Salamat, Miguel, bulong ni Marga. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi, Marga. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Lumipas ang mga buwan. Si Rafi ay matagumpay na naoperahan at unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanyang buhay. Ang mga scars sa kanyang dibdib ay nagpapaalala sa lahat ng mga hirap na dinanas ni Marga, ngunit ito rin ay isang simbolo ng kanyang tagumpay. Nasa isang malaking bahay si Marga na napapalibutan ng mga halaman at bulaklak. Hindi na siya naglilinis. Siya ngayon ay isang ina na nag-aalaga sa kanyang mga anak. Dumating si Miguel na maihawak na isang malaking baukwet ng bulaklak. Marga, bulong ni Miguel. Para sa iyo. Ngumiti si Marga. Salamat, Miguel. Niyakap ni Marga si Miguel. Salamat sa lahat, Miguel. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa amin. Hindi, Marga. Salamat sa iyo. Tinuruan mo ako na ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Na ang pag-ibig ay nasa loob ng puso. Ang mga anak ni Marga ay lumapit sa kanila, nag-aabot ng mga yakap. Ang pamilya Reyes ay hindi na isang pamilya. Ito ngayon ay isang pamilyang Sarmiento. Marga, sabi ni Miguel. Gusto kong magsimula tayo ng bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-ibig, pagtitiwala at pagpapatawad. Tumango si Marga. Opo, Miguel. Salamat sa lahat. Niyakap ni Miguel si Marga at ang mga anak niya. Ang kanilang mga puso ay nagkaisa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kasinungalingan, at ang lahat ng takot ay nawala. Sa wakas, natagpuan ni Marga at Miguel ang kanilang kaligayahan. Ang pag-ibig na ito ay hindi nabili. Ito ay pinaghirapan. Ito ay sinubok. Ngunit sa huli, ito ay nanalo. At dito nagtatapos ang kwento ni Marga at Miguel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa kwento ng ating mga bida. Sa bawat kabanata, kasama namin kayo sa bawat pagsubok, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat ngiting sumilay. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging makulay kung wala ang inyong presensya at pag-unawa. Habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng kanilang buhay, naramdaman ko ang bigat ng pagiging mag-isang ina at ang tapang na kailangan para bumangon. Naramdaman ko rin ang sakit ng nakaraan at ang pag-asa sa hinaharap. Sa kanilang kwento, natutunan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi pati na rin sa pagpapatawad at pagtitiwala. Na ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon upang bumangon at magsimulang muli. Na sa dulo ng lahat ng sakit, ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan. Sana, ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang aral sa inyong mga puso. Na anuman ang hamon ng buhay, huwag mawawala ng pag-asa. Na laging mayroong liwanag sa dulo ng bawat lagim. Muli, maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig. Ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo sa kwento ni Marga at Miguel? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comment section.
Hanggang sa susunod na kwento. Sweet Kilig A.